Nagpapatuloy pa rin ang hearing ng sinasabing Cayetano Group sa Senado. Dito sinabing hinatiran umano ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos ayon sa ilang nagpakilalang dating Marines. Para sa update, ang kakausap natin si Mon Gualvez. Mon! Yes, Cheryl. Nagpapatuloy pa nga rin itong ginagawang hearing o pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng kanilang subcommittee chairperson na si Senator Rodante Marcoleta. Kasama niya rito ngayon sa loob ng session hall or ng plenary ang tatlo pang mga senador. Yan ay si Senate President Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos at saka si Robin Padilla habang tinatanong itong 18 nagpakilalang mga ex-Marines at di umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico. Ang sinasabi ng 18 or isa sa kanila ang nagpatunay na meron daw silang dinala na maleta ng pera sa papunta ng Ilocos at ito'y uriratin at tanungin kung para kanino. Ang sinabi ang narinig ko po, ang exact words ng isa sa mga ex-Marines na nagpakilala, ang exact words ay ang narinig ko po para kay President Marcos. Ang mismo nagatid daw nito ay si dating Congressman Zaldico. Inurirat pa ni Senator Amy Marcos kung saan mismo dinala itong maleta ng pera. Ang sabi ay papunta daw sa Paway, Ilocos Norte. Para lang malinaw, dito talaga dinetalye kung gaano kalaking halaga ba yung laman ng mga maleta na binabanggit na yan. Ang paliwanag ng mga nagpakilalang dating ex-Marines, nahahatid daw yan sa small, medium at large na klase ng maleta. Yung small daw na uri ng maleta, ang laman daw niyan ay nasa 20 to 25 million pesos. Habang yung medium nasa 40 hanggang 50 mil ang halaga at lumalabas naman daw yung large ay nasa 50 or 50 million up to 70 million pesos. At ito raw ay every week naghahatid daw ang mga di umano'y bagman ng 3 to 4 times a week. At ang sinasabi, nangyari daw ito mula 2022 hanggang 2025 kung kailan appropriations chair itong si dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ito raw ay hindi mababa sa 20 maleta ang kanilang bitbit bawat delivery. So a total of 60 to 70 na mga maleta every week ang pinag-uusapan natin dito. At yun nga, isa sa mga nabanggit dito ay ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ng idetalye ng isa sa mga ex-Marines na nagpakilala na sila ay naghatid papuntang Ilocos Norte. Actually, hanggang doon lang daw sila sa Delta Gate, sa hangar, dito sa Villamor Air Base. At mismong dating Congressman Zaldico na raw ang naglipad o nagbiyahe ng naturang pera. At hindi lang yan, talagang pinakapaulit-ulit na binabanggit din dito, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi si dating House Speaker Martin Romualdez ay paulit-ulit din na binabanggit ang kanyang pangalan na hinatiran ng mali-maletang pera di umano mula dito sa mga nagpakilalang bagman at ex-Marines na tauhan ni dating Congressman Zaldico. Sila kasi ay mga nagtatrabaho bilang driver, bodyguard at di umano'y ang tawag nga nila mga basurero para nga dito sa mga mali-maletang pera. Pinakamatagal na nagtrabaho sa kanila, almost 9 years na daw kay dating Congressman Zaldico. At ang pinaka nilalaman technically nitong ginagawang hearing ngayon ng Blue Ribbon Committee ng Senate sa pangunguna nga ni Senator Rodante Marcoleta, mabigyang linaw kung sino-sino yung mga dinalhan daw ng maleta na may lamang pera ng mga ex-Marines at kung ito ba ay panunumpaan at patutunayan talaga ng mga nagpapakilala ng di umano'y mga bagman. Kaya naman kanina, dahil nga medyo confusing, dahil wala yung mga staff ng Senate Blue Ribbon, mismong si Senator Alan Peter Cayetano na ang nanguna sa panunumpa ng mga tumatayong guests or witnesses nga dito sa kanilang ginagawang pagdinig. Cheryl. Meron ba mula sa New Majority ang may planong dumalo sa hearing? Sa ngayon, Cheryl, wala. Ang sinasabi nga nila sa latest statement na ipinadala ng New Majority ng Senado, tinatawag nilang bogus itong hearing na ito at talagang hindi daw talaga dapat kilalanin ang exact
sinasabi nila or statement nila, ang itong hearing tinatawag na bogus, no? The Filipino people deserve senators who show up for work and not for drama. Kaya naman ang isa rin sa pinupunto sa pinaka-latest na pahayag ng majority or new majority ng Senado, kawawa naman daw yung mga tauhan ng Senado na naiipit dito sa kaguluhang ito dahil kanina, bago magsimula yung naturang hearing ni na Cayetano side, nagbanta siya sa mga staff at mga tauhan nga ng Senado na pipigil o talagang magkakaroon ng pagkilos against this so-called hearing dahil may mga nangyari or insidente kanina na hinarang itong mga 18 ex-Marines at iba pang mga guests, no, ng naturang committee hearing. At the same time, yung pagputol nga rin nung Facebook Live na coverage at yun nga, yung mga tipong trabaho sana ng Senate Secretariat para dito hindi nga magawa dahil dito sa inisyu naman ni na Senator Win Gatchalian na ang hearing ng Blue Ribbon para sa flood control scandal ay gagawin sa Lunes. At ngayon, nakadeclare nga sila na work from home. So talagang naiipit dito ay yung mga tauhan ng Senado na hindi alam kung sino ba talaga ang pinakasusundin sa mga oras at araw na ito. Cheryl. Tayo dyan sa media, nalilito na rin ba kayo? Paano ba natin tatawagin? Iko-consider ba natin tong hearing? Tatawagin pa rin ba natin si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President? Anong usap-usapan ng media dyan, Mon? Alam mo, ngayon lang kami talaga naka-experience na kami mismo nahihirapang ipaliwanag sa publiko kung ano na ba talaga ang mga tawag at paano ba ang nangyayari dito sa liderato ng Senado dahil nga magkabilang bersyon at magkabilang panig ang nagde-declare na sila mismo ang bagong liderato at yung isa naman ay nananatiling liderato kaya nga gulong-gulo no nahahati sa dalawa ang pinaghuhugutan ng media. Kaya nga, ang hirap din ipaliwanag. Minsan, naguguluhan na kami kung tatawagin pang Senate President at yung acting Senate President at kahit nga yung grupo ng new majority dahil nga ang sinasabi pa rin naman ng kabilang panig, sila pa rin talaga ang dapat mamuno. At yung mismong ginagawa ngayon, hindi talaga malaman kung ito ba ay lehitimo o hindi, pero nagpapatuloy pa rin ang ginagawa ng pagdinig no, ng Blue Ribbon Committee na pinungungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Pinaliwanag nga rin nila kanina no, na lehitimo din daw yung ginawa nilang pag-create ng subcommittee. Bagay na kinwestiyon din nung mga nakaraang araw at nakaraang linggo ng dating minority na ngayon nga ay majority kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng subcommittee dito sa Blue Ribbon Committee. So, if you're going to ask us, Cheryl, dito sa Senate, talagang literally naguguluhan kami at nahihirapan kung paano ipapaliwanag sa publiko. Pero yun nga, mga kapatid, tayo'y naiipit sa banggaan ng dalawang hanay ng mga liderato dito sa Senado na umaasa na sana ay talagang magampanan yung kanilang mga tungkulin ngayon. Kasi ang sinasabi ng grupo ni na Senator Cayetano, nandito sila sa Senado ngayon para nga pag-usapan at bigyang diin itong issue ng flood control scandal at malaman kung sino-sino ba talaga ang mga involved di umano sa mga maletang binabanggit na hinatid ng mga nagpakilalang bagman at mga ex-Marines na tauhan ni dating Congressman Zaldico. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.